Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila ay lubhang naggilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malaya kang makakapamili, pero hindi ka makakatakas sa kahihinatnan ng iyong pinili. Malaya kang makakapamili, pero hindi ka makakatakas sa kahihinatnan ng iyong pinili. Ito po ang aral na pwede nating mapulot sa pagkakasalang nagawa ni Haring Solomon sa Diyos. Malaya siyang nakapamili, pero hindi nakatakas sa kinahinatnan ng kanyang pinili. Kung matatandaan natin, matapos pagkalooban ng natatanging karunungan itong si Haring Solomon, ginamit niya ito sa maling paraan. Kaya siya ay nahulog sa kasalanan. Sa halip na nanatiling tapat sa Diyos, sumamba siya sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya naman, sa ating unang pagbasa, ipinapakita kung ano ang kinahinatnan ng kanyang naging kasalanan. Sa halip na yung kanyang anak na si Rehoboam ang papalit sa kanya bilang hari, ang magmamana ng kanyang pwesto, ibinigay ito ng Diyos sa isa sa kanyang mga lingkod na si Jeroboam. Dapat ipapasa sa anak. Ganon ang pagiging hari noon. Gaya niya, ni Haring Solomon, siya'y anak ni Haring David. Kaya siya naging hari dahil sa kanyang ama. Pero dahil sa kanyang nagawang kasalanan, hindi ito pinagkaloob ng Diyos. Ibinigay ito doon sa lingkod niya. Imagine, hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo, pero ibinigay sa isa sa iyong mga lingkod. Pero dahil tapat,
Dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako sa kanyang amang si Haring David, binigyan pa rin ng Panginoon ng pamamahalaan ang angkan ni Haring Solomon na si Rehoboam. Yung anak niya, pinagbigyan pa din. Pero 10 lipi ang ibinigay kay Jeroboam na kanyang lingkod. Sa kanyang anak, 1 lipi lang. Na dapat yung anak niya ang magmamana ng lahat. Pero dahil sa nagawa niyang kataksilan sa Diyos, hindi ibinigay ng Diyos ang buong kaharian. Pero dahil lang tapat ang Diyos, tapat lang siya, naawa lang ang Diyos. Kaya kahit isa, sige, binigyan pa rin ng pamamahalaan. Dahil lang sa awa at katapatan ng Diyos. Pero dahil sa maling pagpili, ang lahat ng ibinigay sa Kanya ay binawi. Dahil sa maling pagpili, ang mga ibinigay ay binawi. Sayang, sarili lang kasi ni Haring Solomon ang pinakinggan. Ito po ang nangyayari kapag hindi marunong makinig sa Diyos. Nagkakamali at nakakagawa ng kasalanan dahil sarado ang isip. Kapag sarado ang isip, walang ibang pinakikinggan, walang ibang pinaniniwalaan, walang ibang sinusunod. Kaya naman sa ating ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang isang pipi, hindi makapagsalita, utal, sa pamamagitan ng pagsasabing Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. Nawa, sa pamamagitan ni Jesus, mabuksan ang mga isinara natin dahilan para tayo ay magkamali at magkasala. Ang mga isinarang isipan na wala nang tinanggap na ibang paliwanag. Ang mga isinarang tainga na nagbibingi-bingihan sa mga pangaral. Ang mga isinarang bibig. Ang mga isinarang mata na nagbubulag-bulagan. Pagtikom ng bibig sa pagsasabi ng katotohanan. Lahat ito nawa mabuksan para maiwas tayo sa kasalanan. Kadalasan, kaya nagkakamali ang tao dahil maraming isinara. Sinarang mata, kaya naligaw. Sinara ang bibig sa katotohanan, kaya nagsinungaling. Sinarang tainga, pagbibingi-bingihan sa mga pangaral at payo. Itong hamon sa atin, buksan, mabuksan, at mabubuksan lang ito sa pamamagitan ni Jesus. Kung ating pakikinggan, titignan, at bubuksan ang ating mga bibig sa katotohanan. Lahat nawa ng ating isinara ay mabuksan nang hindi tayo magkamali sa ating mga pinipili. Amen.